Sa hybrid, ang nag-range tayo dito ng 300,000 to 600,000. Depende sa laki ng battery. So wala pong nakukonsume kasi kaya po ni kaya po ni solar panel yung battery tsaka bahay bigyan ng power. Ang advantages po ng hybrid kaysa sa grid tie. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Ito po ay magiging part 2, doon po sa content natin patungkol po sa solar. Na kung saan ho sa ngayon, ipapa-hybrid na po natin, kumbaga mag-upgrade po tayo doon sa pinakabit po natin. Bagamat malaki na po ang natipid natin doon sa unang ikinabit, pero mukhang dapat sagarin po natin dahil ngayon meron na pong battery. So gagastos po ulit tayo ng kulang-kulang 140,000 more or less para may upgrade po natin. Magiging hybrid na po ito. So sa araw na ito, dumating na ho yung contractor natin. Same pa rin po, sila pa rin po ang gagawa. So ipapanood ko po sa inyo kung ano-ano po ang mga gagawin at kung ano po ang mga advantages. At siyempre ho, yung contact number ho nila. Dahil nung nakaraan marami pong nag-inquire. Pero bago po yun, paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating channel. Ito po yun, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0. Suportahan po natin. Pwede po nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload naman po dyan. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin or i-share na po ni Kuya July itong patungkol po sa pag-upgrade ng ating solar panel na gagamitin po natin dito sa bahay. Na kung saan ay ilang buwan na ho mula po nung nakabitan po dito sa bahay. At sa inyong kaalaman, ang laki na po ng naitipid po namin. Di ba dati gumagastos tayo ng 11,000, pinakamalaki yata 15,000 plus. Ngayon po ang bill namin, same lang yung paggamit namin ng mga appliance, ay nasa 3,000 na lang po. Minsan 3,200, minsan naman 3,500 siguro ang pinakamalaki. So ang laki po ng naitipid natin. Kaso nga lang po ang problema namin noon, nung hindi pa po yan hybrid, kapag walang kuryente, wala rin po siya. Yan ang problema. Kaya pagka nag-brown out ho, walang magagawa kung hindi maghintay ng kuryente. Pero kapag po meron naman, okay lang kasi kumbaga nagtutulungan sila. Pag kulang yung solar, yung kuryente ang tutulong. Kaso kapag brown out talaga, as in wala. Kaya naisipan po natin ipa-hybrid po sa ngayon. Dahil meron na po tayong battery, titingnan po natin mamaya at malaking tulong po yun dahil yun po ang gagamitin natin sa bandang gabi para yung extra power natin nung araw na na-store doon sa battery, yun naman ang gagamitin po natin. So sa pagkakataong ito, puntahan na po natin yung mga gumagawa. Tara. So ito yung box ng battery natin. So, ito na yung battery. Tingnan na natin. Ayan yung battery. Ayan. Ang tatak niya, Lyodar. Saan gawa to, yung battery? China rin po yan. China rin yan. Tapos yung inverter natin, pang hybrid. Gawa saan naman to? Ganun din? Ganun din po. Lahat po yan, assembled na siya. Ayan, so set na talaga siya. Same brand siya. Inverter itong isa, battery po itong isa. Ayan. Ayan. So bali ito. Yan, papalitan ito. Palitan natin nung ito na yung panel na panibago rin. Panibago yan. Meron siyang sa loob. So nakaset na rin siya. ATS. So dati parang ito lang yung kinabit natin ngayon. Ayan ang natin sa pag-upgrade. Yung luma natin, papalitan na rin, So, ayan, tingnan natin, Yung sa panel naman natin, wala nang babaguhin. Walang problema na yun. So, kumbaga, ang pinaka-ano po natin sa ngayon, yung battery lang talaga. Para yung extra power, ma-stock natin sa battery para magamit sa gabi at saka kapag brown out. Ayan. Pero pwede pa siyang i-upgrade hanggang Yung sa battery niya? sa panel. Sa panel. So, ayan. Galing sila ng Maynila. Maaga silang dumating. Ngayon po ay araw ng Sabado. Aga nilang dumating. Pagdating nga nila kanina, wala pa ako dahil nag-ride ako kaninang umaga. Kaya pagdating, ito nandito na sila.
So, siguro tanungin natin uli sila kasi nung nakaraan maraming query sa atin. Yung part 1 kasi natin mahigit kalahating milyon views na yun eh. 500,000 views na yung part 1 natin. So maraming katanungan doon. Siguro mas maganda dito sa episode na ito. Masagot nung nag-i-install ng contractor lahat para yung mga nakakapanood wag nang tanong ng tanong. Tawagan na lang nila yung may-ari para pakabit na kaagad. Dapat gano'n ang di ba? Hindi, joke lang po. Pwede naman po mag-inquire. At sumasagot naman sila. Nung nakaraang natin vlog, may mga tumawag naman. Marami naman po tumawag. Maraming tumawag. Mababait naman yung mga tumawag. Mababait naman po. Pero marami pong katanungan, sinasagot naman po natin. Tapos yung iba nagpapa-schedule. Ngayon taga-raw. Sige. So ang gawin natin ngayon, tanungin na natin yung advantage nitong advantages dito sa naka-hybrid yung system natin compared natin doon sa dati. Dati kasi ang problema ko lang naman noon kapag brown out, wala na. Wala tayong power pag brown out. Pero ngayon, kahit brown out meron na tayo, So siguro i-summarize mo lahat ng advantages nito dito sa bagong system na kung saan ay meron tayong bagong battery nandoon. Yung inverter natin medyo mukhang mamahalin din. Ayan, so ano ang advantages ngayon na dito sa hybrid? Ang advantages po ng hybrid kaysa sa grid tie, ang hybrid po ay may power siya at yung sobrang power na yung na-harvest ng ating panel, dinideposit niya sa ating battery. Which magagamit natin naman yung battery natin sa gabi pag wala ng power ang solar. So yung sa gabi, malilibre pa rin dun sa battery naman. So yung ating savings, mas maraming savings kaysa dun sa grid tie lang. So yung hybrid natin, meron siyang lithium battery na magagamit natin hanggang 90%. So yung depth of discharge niya ay hanggang 90%. So yun ang pinakamaganda sa lahat. Kasi sa gabi, walang araw, pero libre ka pa rin ng power. Ano yung mga scenario kaya options para iset mo yung inverter sa gabi? Sa gabi po, may option tayo na pwede mong isetting ng 1 kilowatt lang ang battery na ibibigay niya. Pag natapos niya yung 1 kilowatt within that hour, titigil siya ng pagbigay, saka siya kukuha kay Meralco. Tapos yung nakasetting siya sa susunod na oras na naman, gano'n na naman, magbibigay siya ng portion kung ano yung sinetting mo. So kung gusto mo siyang paabutin ng magmula gabi hanggang umaga, pwede po yun. So maraming options kung Marami pong option. Kagandahan sa kanya, pag nag-brownout din naman, meron tayong ATS at bigla siya mag-switchover ng power. Oo nga pala, yung automatic changeover nga pala. Kasi may kaibigan ako dito sa area dito. Pag nagpapalit siya ng mula sa battery saka sa kuryente, parang nagba-brown out siya. Dito ba hindi na walang gano'n? Ito po, hindi po. Masusubukan natin mamaya. Iba-brown out natin, makita natin yung timing. Kasi 0.06 seconds ang ano niya. Halos hindi mo maramdaman. Ayun. So maganda ang Apo. pero mas maganda bago ko ibigay doon sa anak niya. Yung contact number muna kasi marami nagtatanong, pakiliwanag yung saan sila tatawag, paano yung arrangement. So malaman natin sa kanila kasi iyon ang napansin ko doon sa part 1 natin. Marami nagtatanong kahit nabanggit natin doon sa vlog mismo. So marami nagtatanong. So ito tingnan natin. Ito daw ang kanilang contact number. Ayan po yung aming contact number ngayon. Nagtayo po kami ng parang pinaka customer service namin kasi sa dami po ng natawag hindi na namin ma-entertain. So nagtayo kami ng isang company na tututok doon sa mga client, mga inquiries at saka sa mga kung meron mang problema. Kasi meron din po sa amin tumatawag na hindi kami nag-install pero nagpapa-repair. So para ma-schedule namin na maayos, ganun po ang ginawa namin. So ibig sabihin pwede kayong magtrabaho sa hindi kayo ang nag-install? Opo, pwede po yun. At saka sa ngayon po meron kaming kapartner. Yung dati naming SkySol, meron din 4M. Meron kaming mga nakalocate sa Taguig na mga technician kasi sa dami nga po na nag-inquire. Meron pa kaming company, yung SkySol tsaka yung
4M. So anong company na ang pangalan na rin ngayon dito sa Solar Extreme na po tayo ngayon. Solar Extreme. So yung dating company natin parang ano yun, sister company na. Sister company na po yun. Yung company ng anak mo. Opo, opo. So yan pala. Tapos nadagdagan pa yung pamangkin ko naman, yung 4M. Actually, magkakasama kami So dati. tatlo na, dumadami. Tatlo na po kami. Ay mukhang umaasenso po. Magtutulong-tulong po para masapatan naman yung kanilang yung pangangailangan. Kasi marami po talagang iniwanan, hindi na binalikan. Andyan naman po kami para sumaklolo sa inyo. So ibig sabihin, pagdating sa serbisyo, maaasahan yung kumpanya na ito, Solar Extreme, tapos yung isa 4M, SkySol yung isa. Pero ang madalas tinatanong sa amin kapag doon nagbabasa ako ng mga comment, itong pinakamaganda. Magkano raw ang gagastusin kapag hybrid system siya? Tapos 10 kilowatt. Pakibanggit mo yung presyo, yung pwedeng mabanggit sa kasi may Opo. discount pa yan. Ito, tawagin natin to, mga eksperto sa presyohan. Sa hybrid, nag-range tayo dito ng 300,000 to 600,000. Depende sa laki ng battery. Meron tayo dito Leodar. Ayan, 10 kilowatt yan. Meron pang mas malaki yan. Tapos sa inverter naman natin, Leodar din yung gamit natin na 12 kilowatt. Tapos ito yung breaker. Yan, papakita natin yung ATS. Tapos yung mga protection device. Tapos sa mga gusto mag-inquire, meron tayo ditong customer service. Pwede kayong tumawag sa Solar Extreme. Ayun, nandyan na din yung number nga. Sa Manila naman, kapartner natin si 4M Solar. Si 4M yung sa mga gustong malapit sa kanya, Taguig, Manila. Yan, pwede kayo mag-inquire. Hi guys, yon sa solar installation po, bumuo po tayo ng customer support para mas masagot natin yung mga inquiry regarding sa solar. So, yon. Ang kukontakin po natin is si Solar Extreme. 24/7 po yan. Pwede niya pong sagutin yung ating mga tanong regarding sa solar. Nationwide din po ang installation natin. Nag-cater po kami. Solar package and maintenance po. Sa lahat po ng nakakapanood na customer dyan, mga client, kung kayo po ay nagdududa sa ng solar, sa efficiency, wag na po kayo magduda kasi talagang malaki po natitipid yan. Marami na po tayong natulungan na nagpakabit, mga client. Dati ang kanilang mga bill ay nasa 12 hanggang 20,000. Ngayon merong yung sa 12,000 may 600 na lang. Yung 20,000 actually meron akong isa pang kasama, nasa 40,000 dati ang ang bill niya. Ngayon nasa 13 na lang. Resort po 'yon. Hindi na kasi kaya nung kanyang bubong kaya hindi natin malagyan ng mas malaking setup. So sa madaling salita, talagang makakatipid tayo. Opo, makakatipid tayo at saka sa ngayon, mas mahaba ang warranty period ng solar panel. Kung dati meron 10 years lang, ngayon may 12 years na, may 15 years pa. So ayan po, narinig po natin mula po dito sa contractor natin. Talagang malaking advantage po. Dahil sa laki ng bill, kung buwan-buwan yun, nasa-charge tayo. So dito ho, gagastos tayo, mga kapital talaga tayo. Mga 400,000, 500,000 more or less. Kung kaya rin lang, siguro ini-encourage natin. Magpakabit tayo at pwede nyo pong kontakin po uli yung contractor natin. Ilalagay ko po doon sa link siguro, saka dito po sa vlog natin. Para ho sa susunod, madali nyo na po silang makontak para makapag-inquire po kayo. Libre naman pong mag-inquire kung anong katanungan nyo po pwede naman. Kung nagtitipid tayo, siguro kung hindi siya hybrid, mga 5 kilowatt na hindi hybrid, mga magkano? 167,000 magkakaroon na tayo ng solar kung ang bahay natin ay hindi naman ganoon kalaki ang demand. 167, sabihin natin mga 180. Hindi siya hybrid. Meron na tayo. Sa tingin ko po habang tumatagal, bumababa po yung price. Kasi nung una, kaya hindi ako nagpakabit kaagad kasi mahal pa nung araw eh. So ngayon nakita natin dito lalabas mga 450,000 lang po ang gagastusin natin dito. Kasi nung una 300,000 nung hindi hybrid 10 kilowatt. Nag-plus tayo ng konti ngayon mga nasa 100, wala pang 150 ang additional natin.
pero magiging hybrid na siya. So lalabas po 450,000 lang. So ngayon po tingnan natin yung mga ibang ginawa pa po dito during installation, tapos diretso po tayo doon sa sa pagti-testing natin. So ngayon po, alauna na po ng hapon. Ito na po yung update. Halos patapos na po tayo. Yan, nakabit na. Magtatap na yata tayo. Ayan, nakaready na. Yan po yung pinaka-inverter ho natin sa taas. Tapos yung pinaka-battery natin, itong sa bandang baba. Tapos ito yung pinaka... Yan yung ating ATS automatic transfer switch. Ito. Tapos yun ang breaker ng grid at breaker ng load output. Yung kulay pulang Ang dalawang pula. Yung sa taas. Yung taas na dalawang pula naman, yung isa input ng inverter, grid. Yun naman isa input ng inverter din, yun sa load. Okay. Itong dalawang green naman, yan naman Ayan. ang sa ating panels. MPPT1, MPPT2. Oo. Yan yung mga solar panels natin. Ayan. Yun naman, Ito, Pinaka- yun ang inverter at naka-setup na rin siya. set up na siya. Wala namang ina-adjust na dyan, Basta nag-operate na yan. Opo, wala na. Wala nang, i-adjust. Depende doon sa consume ng ating battery. Yun lang ang babaguhin. Kung gusto kang mag-alat ng 1 kilowatt per hour, pwedeng i-adjust. Gabi, pwedeng Oo. So ayan po bali ito po yung installation na itong pinapa-upgrade natin sa hybrid So halos patapos na. Pati yung application nito papakita natin mamaya siguro kasi na-monitor ito Ito po yung apps na ginagamit po natin para ma-monitor. So dito po makikita natin ilan yung na-harvest mula sa panel natin, yung data ng battery, tapos yung actual consumption o kaya yung demand, at saka po yung galing sa grid kung tayo po ay kumukonsumo o hindi. So dito po sa isa makita natin 4.6 kilowatt, ibig sabihin ito po yung nanggagaling sa solar panel po natin. Tapos yung 90%, ibig sabihin ito po yung charge ng battery. Tapos yung minus 2.69, ito po yung pag-charge ho. Nagkakarga po siya ng 2.69 kilowatt dito sa battery. Tapos yung 1.92 kilowatt, ito naman ho yung actual consumption o yung nagagamit sa loob ng bahay. Tapos dito ho, wala tayong nagagamit mula sa Kasureco o kaya Meralco. So kitang-kita po natin yung nangyayari po sa ating solar. So yan, halos patapos na po tayo. Pasado alauna po, so mabilis lang. So nasa magtatap na po tayo. Ayan. Yung sa taas, yung existing natin dyan na breaker. So ito yung part ng solar. Tapos yung inverter. Tapos yung battery. So ayan, tapos na testing commissioning natin. So ito na, nag-ooperate na sa ngayon. So ayan, malaman natin dito sa mga gumawa. Yung hybrid natin is commission na po, working na po siya ngayon. So ito yung indicator right now. Si hybrid naka-tie up po kay Meralco, battery, solar panel. Imimix niya po yung power po na yun. Pero ang ipaprayo niya po is i-zero niya si Meralco at papasukin niya yung solar power natin. At the same time, ma-charge na pa yung battery during the time. Ngayon, try po natin siya i-brown out. Ayan. Kunwari brown out siya, walang galing sa grid. Medyo 0.6 lang po ang delay, lumipat po agad siya sa battery. Okay. So ngayon, since meron pang tirik pa yung araw, si solar panel muna yung magbibigay ng
power kay Mm-mm. load. Tapos at the same time na-charge na pa rin po ito. Battery. Ngayon, halimbawa po, kumulimlim po yan. Bumaba yung harvest ng solar panel natin, tsaka na po papasok si battery para magbigay sa bahay po natin. Right now, nagbibigay po siya ng power. Pag papunta po sa battery, tsaka sa bahay po yung indicator, ibig sabihin, nagko-consume po si bahay tsaka si battery. Ngayon wala pong brown out po. So wala pong nako-consume kasi kaya po ni kaya po ni solar panel yung battery tsaka bahay bigyan ng power. Ngayon let's say po nag-restore na po yung ating grid. Gagana po ulit yung hybrid niya na system. Magmi-mix siya ulit. Pero gaya nga nasabi ko kanina, ipaprayo niya yung solar power natin bago papasukin si Meralco. Yan po, accurate naman po yung natin, 54% na po yung battery ngayon. Nandito po sa battery natin 56, medyo may delay lang po, i-refresh lang po Konting natin. delay. So ngayon, ang gumagana na, hindi tayo kumukuha sa grid, Yes po, Sapat di po na sapat kumukuha. yung harvest natin. Sa panel pa lang po, meron na tayong harvest na 4 kilowatt. Ang nako-consume lang ni bahay is almost 2 kilowatt. So yung excess, ini-store niya sa battery. Ayan. So ibig sabihin sa ngayon, nagkakarga tayo sa ngayon, at the same time, nagagamit natin. Yes po. Yes. So sobra-sobra yung yung binibigay na galing sa solar panel natin. Yun po ang kagandahan kay hybrid. Kasi pagka nag-brown out, meron pa rin pong power na in-store niya ng daytime dito sa battery para ibigay naman sa loads natin during brownout. Ayan po, sila po yung nag-install ng natin, ng panel. So ayun po, tapos na po. Bali mag-aalas 2 ng hapon. Wala pang 5 oras ho na ginawa. Bali naka-hybrid na po tayo sa ngayon. Bali ang total expenses ho natin nung una 300,000. So ngayon po nagdagdag tayo ng kulang-kulang 140,000 para dito sa pag-hybrid. Bali ang capacity ng inverter natin ay nasa 12 kilowatt sa ngayon. Tapos yung battery ho natin ay 10 kilowatt. Actually po yung mahal lang naman dito yung battery. Nasa 90,000 plus talaga. Yung ibang accessories ho sa pagpapa-hybrid, hindi na ho ganun kamahal kung tutuusin. So ngayon po at least may battery tayo. Gagamitin ho natin yan sa bandang gabi para yung sobra nating na-harvest sa araw, i-charge natin sa battery, tapos bandang gabi gamitin natin. So makakatipid po tayo. Ngayong may battery po, hindi na kailangan yung metering system. Yung sinasabi po nating metering system, nung unang plano natin, i-apply natin sa Kasureco dito. Kaso nga lang ho, pahirapan ho sa pag-a-apply. So ang naisip ko ho, battery na lang. Yung metering system ho, yun naman yung sobrang power natin, ibibenta natin sa kanila. Kaso nga lang ho, mahabang proseso. So ang sa atin dito ay makatipid lang tayo, ay okay na sa atin, mga kabayan po natin. So siguro po ilang po muna ang ating episode sa ginawa po sa ngayon, mabilisan lang po. Galing pa po sila ng Metro Manila, yung team po nila. Yan, magkamag-anak po yan, magpapamilya. So dating kasamaan ko po yan sa Qatar, kaya nakilala natin. So maayos po ang trabaho, mabilis. Garantisado, may warranty po tayo. Ayan, so pansamantala po, magpapaalam muna tayo. Maganda po yung ginawa nila. Ito po yung team ng SkySol, ng Solar Extreme, 4M. at 4M. Tatlong kumpanya po yan, mga big time na kumpanya, nag-combine na po. Yung dalawa po nandoon, ayan, nandoon yung dalawa. So pansamantala po, magpapaalam po muna tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, pagpalain na kayo ng Diyos. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Bye-bye. Ayan, bye-bye. Bye-bye po muna. Ayan. Ayan.